Magandang araw, mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Ako, si Ginang Carmela, ang inyong guro sa Pilipino. Ngayong araw, ating tatalakayin ang aralin sa salitang ugat at high-frequency words. Ating alamin ang layunin sa pagkatuto. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw na mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang salitang ugat ng mga salitang madalas gamitin, na ipapakita ang interes sa pagbasa at pagbuo ng bagong salita, nakabubuo at nakasusulat ng mga bagong salita mula sa salitang ugat. Pagganyak, laro, sulat, basa. Unang tanong, ano ang mga salitang ito? Pangalawa, ano ang maaaring gawin sa mga salitang ito? At pangatlo, paano sila nagiging bagong salita? Ating alamin. Salitang ugat. Ang salitang ugat ay mga pinakabatayang salita na maaaring dagdagan ng panlapi upang makabuo ng bagong salita. Halimbawa ng salitang ugat, ang salitang ugat na laro ay maaaring maging bagong salita katulad ng maglaro, naglaro. Ang salitang ugat na sulat ay maaaring maging bagong salita katulad ng sumulat, nagsulat. Ang salitang ugat na basa, maaaring maging bagong salita katulad ng bumasa at nagbasa. Ang salitang ugat na kain ay maaaring maging bagong salita katulad ng kumain, kumakain. At ang salitang ugat na turo ay maaaring maging bagong salita katulad ng nagturo, ituro. Malinaw po ba? Mahusay. Unang gawain, tukuyin ang salitang ugat. Panuto, sabihin ang salitang ugat. Una, maglaro. Ano kaya ang salitang ugat ng maglaro? Magaling! Laro. Pangalawa, sumulat. Ano kaya ang salitang ugat ng sumulat? Sulat. Magaling. Pangatlo, bumasa. Ano kaya ang salitang ugat ng bumasa? Mahusay. Basa. Pang-apat, kumain. Ano kaya ang salitang ugat ng kumain? Magaling. Kain. At panglima, nagturo. Ano kaya ang salitang ugat ng nagturo? Mahusay. Turo. Mas naiintindihan mo na ba ang salitang ugat? Magaling. Ikalawang gawain, bumuo ng salita. Panuto, gamitin ang salitang ugat upang makapagbigay ng bagong mga salita. Laro. Ano kayang bagong salita ang pwede nating gamitin sa salitang ugat na laro? Una, magaling, maglaro. Ikalawa, naglaro. Ano kaya ang bagong salita na pwede nating gamitin sa salitang ugat na sulat? Magaling, magsulat. Nagsulat. Pangatlo,
Ano kayang bagong salita na ating magagamit sa salitang ugat na basa? Magaling! Magbasa. Nagbasa. Pang-apat, ano kaya ang bagong salitang pwede nating gamitin sa salitang ugat na kain? Mahusay. Kumain. Kumakain. At pang-lima, ano kayang bagong salita ang pwede nating magamit sa salitang ugat na turo? Mahusay. Magturo. Nagturo. Mas malalim na ba ang iyong pag-unawa sa salitang ugat? Mahusay. Ikatlong gawain, punan ang patlang. Una, patlang ako ng aklat. Ang ating salitang ugat ay basa. Maaari nating gamitin ang nagbasa ako ng aklat. Magaling! Kalawa, patlang siya sa klase. Ang salitang ugat ay sulat. Ang maaari nating gamitin, nagsulat siya sa klase. Magaling! Tatlo, patlang ang mga bata sa parke. Ang salitang ugat ay laro. Maaari nating gamitin ang naglaro ang bata sa parke. Ikaapat, patlang kami ng agahan. Ang salitang ugat, kain. Maaari nating gamitin ang bagong salitang kumain kami ng agahan. Mahusay. At ikalima, patlang ang guro sa amin. Ang salitang ugat ay turo. Maaari nating gamitin ang bagong salitang nagturo ang guro sa amin. Magaling! Ikaapat na gawain, tama o mali. Una, ang salitang ugat ay pinakabatayang salita. Tama o mali? Mahusay. Tama. Ikalawa, ang maglaro ay salitang ugat. Tama o mali? Mali. Ikatlo, ang laro ay salitang ugat. Tama o mali? Tama. Pang-apat, ang high frequency words ay bihirang gamitin. Tama o mali? Mali, dahil ang high frequency words ay mga salitang madalas gamitin. Panglima, ang basa ay maaaring maging bumasa. Tama o mali? Tama. Paglalahat, tandaan, ang salitang ugat ay mahalaga sa pagbuo ng bagong salita. Ang high frequency words naman ay mga salitang madalas gamitin sa pagbasa at pagsulat. Pagtataya, kumuha ng isang papel at sagutan ang mga sumusunod. Panuto, piliin ang tamang sagot. Una, ano ang salitang ugat ng maglaro? Laro, mag-ro. Ikalawa, ano ang salitang ugat ng sumulat? Sulat, lat. Ikatlo, ano ang salitang ugat ng bumasa? Basa, sa. Ikaapat, alin ang high frequency word?
mesa, siya, lapis. Ikalima, ano ang salitang ugat? Pinakabatayang salita, mahabang pangungusap, pangalan lamang. Ika-anim, alin ang tamang salita mula sa laro? Maglaro, laruan lamang, laroan. Pangpito, ano ang nagiging salita ng sulat? Sumulat, sulatan lamang, sulat-sulat. Kawalo, alin ang halimbawa ng high frequency word? Bundok, ako, halaman. Ikasyam, ano ang gamit ng salitang ugat? Pagbuo ng bagong salita, pagbilang lamang, pagguhit. Ikasampu, alin ang tamang halimbawa? Basa, bumasa, basa, mesa, basa, bata. Maaari mong balikan ang mga katanungan pagkatapos ng videong ito. Takdang aralin, gumawa ng 5 salitang ugat at 2 bagong salita para sa bawat isa. Isulat ito sa iyong kwaderno sa Filipino at babasahin natin sa ating klase. Magaling! Salamat sa iyong pakikinig. Napakagaling nyo! Hanggang sa muli! Ako ulit, si Ginang Carmela, ang inyong guro sa Filipino.